What's up mga kabomba? It's me again, Stormbridge. Kasama ko nga pala si Ride and Style, and we're going to do bike review regarding on his motorcycle. So he's using Kymco like 125 carburetor type CVT engine. So now we're here in Palo Alto. As you can see, ito yung spot ng mga maniniyot. So ito ang kanyang motor. Please like, share and subscribe sa kanyang Facebook page, Ride and Style. If you are a fan of leathercraft mismo, just type Ride and Style at makikita nyo sa Facebook yan. So guys, i-like and share nyo na rin. Supportahan natin ang nating tropa Stormbridge Motovlog sa kanyang YouTube at saka sa Facebook page niya na Stormbridge Travel with Fashion. Uy, thank you very much. So guys, today I'm going to use his motorcycle and we're going to do a very simple bike review. So guys, ito nga pala yung motor ko, Kymco like 125cc na Italia. Kumbaga ito yung pinaka latest model ng Italia ng Kymco like pala. So yun nga, kumbaga in-upgrade ko siya, dinagdagan ko ng mga pangpaganda katulad nito. Nagpalagay din ako ng stainless na crash guard for safety na rin, tsaka syempre forma na rin. Dahil nga yung kung mahilig kayo sa mga lumang scooter katulad ng mga Lambretta, yan yung number 1 na accessory na ina-upgrade nila. Naglalagay sila ng crash guard na stainless. Kasi ito rin sa mga classic na scooter, ito kailangan to front rack. Ito stainless na rin to. Kumbaga ito forma to pero masabi ko na magagamit nyo rin talaga, especially kunyari mga mahilig kayo mag-rides. May back ride kayo, tapos kumbaga gusto niyo na ma-maximize yung ano nyo, yung paglalagay nyo ng mga gamit. Ito magagamit ito, sobrang malaking bagay ito. Pwede nyo lagyan ng bag. So kung may budget kayo, lagyan nyo ng bag na pang rack talaga. Ayan. Kasi ito front fender, ano rin to, stainless na rin to. Kasi sa mga classic na scooter, may mga ganito rin talaga. Ayan. Tapos regarding naman sa size ng gulong, ang maganda dito sa Kymco like 125, malapad yung gulong niya. So kumbaga kung mahilig kayo sa mga fat tire, di na kayo kailangan mag-upgrade. Ito ang gulong na ito, 120 by 70 by 12 sa harapan. Grabe, napakalapad. Samantala sa ibang motor, pagka 120, panglikuran na yun. Ito sa likod naman, stock na size ng gulong na ito 130 by 70 by 12. So napakalapad. Tingnan nyo sa ilalim po anong ganyan kalapad yung gulong nya. Tapos ang maganda dito, disc brake yung harapan, disc brake din yung likod. Kumbaga sa presyong 80,000, napakasulit niya. Kasi nga dahil disc brake nga, kumbaga hindi kayo mag-aalangan sa preno kasi talagang kumbaga maibibigay niya yung preno na gusto nyo, na hindi kayo masesemplang, hindi kayo mag-i-skid. Yan ang kagandahan sa kanya. Tapos kumbaga sa pagkadating sa upuan naman,
Ang maganda dito, malapad yung upuan. Pagka nakaupo ka dito, napaka-komportable, para ka nakaupo sa sofa. Lalo na yung back ride mo, sobrang relax na relax. Ano pa ba? Ito, libre to. Kumbaga, nung binili ko to, may kasama na talaga siya na windscreen. Ito, malaking bagay din to. Kasi nga, pagka yung buga ng hangin, hindi direkta sa'yo. Kumbaga, considered as windbreaker na rin to. Malaking bagay ito na gagamit mo. Tapos ito, may kasama na rin siya na kabitan ng, ng top box. Libre na rin to. Kasama to pagka binili nyo. Kumbaga, ang papalitan nyo na lang, o bibili na lang kayo, box na lang. Pagkadating naman sa compartment, kumbaga kahit paano, spacious din naman siya eh. Kasya dito ang half face na helmet. Tapos kung mahilig kayo magdala ng mga tools yung katulad na itong itong mga tools ko, tapos raincoat, kasya dito. Ayan, dahil na may lalagay. Kumbaga, sobrang spacious niya. Yan, kumbaga magtotono kayong carburetor, madali lang kasi ito nabubuksan dito. Kumbaga nandito lang, hindi niya na kailangan baklasin yung buong compartment. Ito pa, isang magandang feature dito. Kumbaga, 50s style na scooter siya. Pero meron siyang USB. I mean, socket, may power outlet siya. So pagka naglo-long ride ka, nalobat ka, pwede mong ikabit dyan, i-charge mo yung cellphone mo, i-mount mo dito. So kahit habang nagbabiyahe ka, nakakapag-charge ka at the same time. Spacious din, pwede ka maglagay ng mga gloves mo or mga basahan. Or kahit maliit na bag, pwede mo lagyan. Yun lang, kumbaga sa gas consumption, okay din naman, matipid din. Pagkadating sa biritan, okay din naman siya, hindi ka na rin mabibitin kahit may back ride ka. Kahit sabihin mo 125cc siya, tsaka bukang mabigat, maganda pa rin ang performance. So yan ay testing ni Storm Rage pagka ni-road test niya na itong motor. Yan lang. So mga kabomba, let's do the test drive of Kymco Like 125, the ride and style. Check it out. Let's go mga kabomba. Let's drive natin tong Kymco Like 125 ni Ride and Style. So we start our ride from Palo Alto. And let's see how far we can go here in the roads of Marilake. So kapit lang mga kabomba, samahan nyo ako dito sa biyahe namin ni Ride and Style. So for now, he's leading the way, and later on, dadalihin natin to ng overtake. So I always remind all the motorcycle rider, mga kabomba, na always wear your protective gears during your ride, especially helmet at gloves. If possible, if you're going to have a very long ride, better to have full gear to protect yourself from the unexpected accident. So as I noticed, itong Kymco 125 is quite heavy pagka sinakyan mo siya, pero pagka umaandar ka na, okay naman, very comfortable, as what Ride and Style said a while ago. So okay naman yung speed niya, tamang pang cruising, tamang pang city driving itong motor na to. At I really like the style of the vintage look. Kanina on my right side, yung mga motorista doon nakatingin sa akin. So takaw pansin talaga itong motor na to kasi nga sa kanyang vintage look, very classy and dating. And shoutout dyan kay Ride and Style.
So on this province, there's so many places to visit like Jarial's Peak. So at Jarial's Peak, you may see the wind turbines dito sa Quezon. So if you're planning to travel with your family or with your jowa, so this is also nice place to travel and visit the locals of Marilake. Well, Marilake stands for Marikina, Rizal, Laguna, and Quezon. So mga kabomba, binabati ko nga pala ang mga taga Marilake, especially from Marikina, yung mga nasalanta ng bagyo dyan, yung mga binaha. So nawa maging okay kayo dyan, lalo na magpapasko na. Kaya natin yan. So a while ago, I just passed through Marikina and I witnessed the place of Marikina after Ulysses, and it was very devastating sa nangyari sa Marikina, and it really makes me sad na nangyari ito, pero syempre hindi natin maiiwasan din kasi Marikina is a lowland place, so it's a valley. So my friendly reminder ay alagaan po natin ang ating kalikasan. Because if the nature hit us back, for sure it will be a very heavy blow. So isipin po natin, think twice, think thrice, think 10 times bago tayo magtapon ng basura sa ating kapaligiran. So look at the nature in front of us, how beautiful it is. So alagaan natin. So respect ourselves, respect the others, respect the nature for us to prevent this kind of event in our life, yung pagbagyo ng matindi at pagbaha ng matindi. So shoutout sa mga taga Marikina dyan. I know you are very strong. So lakad tayo, move forward before Christmas and New Year, and we will celebrate it like we celebrated before at mas masaya pa. So balik po tayo sa bike review ng Kymco Like 125. So ang year model ng Kymco Like 125 ni Ride and Style is year 2019 model. So the fuel system is carburetor type, cooling system is air, and wala po itong radiator. The gearbox is obviously automatic, transmission belt type. So the frame is tubular steel. So the time now is past 4:30 in the afternoon, and look at the sun and the view. It's really amazing mga kabomba. Alagaan natin to mga kababayan ko. So kabomba, let's discuss about suspension, brakes, and chassis. So the front brakes and rear brakes, lahat ito ay single disc brakes. Wow, ang galing. And it has a front suspension telescopic fork and rear suspension dual shocks. So matibay ito sa daan, sa mga lubak. Ang frame type niya is tubular steel, of course. So mga kabomba, ang dry weight ng Kymco Like is 110 kilograms. So ang fuel capacity niya is 8 liters. So all I can say about this motorcycle is it really passed my standards. I really love it. And number one yung pagka-vintage look niya. Talagang class ang dating at mamahalin. I hope you enjoy this ride and bike review of Kymco Like 125 together with me and Ride and Style. Thank you very much, Ride and Style. Shoutout sa inyo, mga tropa namin dyan, Nathan, Kai, Nico, Ate Jai, Grace. Alright, regards sa inyong lahat. So guys,
check it out. What's in front of me? So mga kabomba, if other person using your motorcycle rides, so nakakaaliw din. Kasi that's the time you will appreciate your setup sa motor nyo. I really enjoy riding Gimco like 125. At takaw pansin kanina nung dumaan ako sa mga kabomba natin dyan, mga ka-rider natin dyan, talaga nakatingin sila sa setup ni Riding Style. So thank you for watching our vlog, and we hope that you will keep watching our YouTube channel. Just type Storm Rage Motovlog and press nyo na rin yung subscribe. Pati sa Facebook page ni Riding Style. Just hit the like button and you're in. Ayun pre, support local tayo. Tangkilikin ng sariling atin, Pinoy. Suportahan natin patuloy yung mga local na vloggers, Pinoy vloggers. Salamat sa inyo sa pagsubaybay sa amin. Nawa ay napasaya namin kayong lahat. Yeah. Many thanks to all of you. Kabomba, ride safe always. Okay.